Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Christian, maraming salamat. Nako, Tito Boy, thank you so much. Ang ating pag-uusapan ay ang mga pangarap ni Christian na mga natupad na at mga pangarap na hindi pa natutupad. Umpisan muna natin dun sa mga natupad na. Isa po sa mga pangarap ko talaga yung magkaroon ng tirahan dito sa Metro Manila. Kasi dati, Tito Boy, nagre-rent lang kami. I'm from Zambales kasi. And then, nag-rent kami dito sa Metro Manila. Nag-aral ako and then nagtrabaho. Pero wala kami sariling bahay. Nakakatawa pa dahil nasunugan kami. Nasunog yung tinutuluyan namin. Yung apartment natin, Saan ito? Sa Quezon City, specifically sa Project 4. But you were renting. Yes, nirent namin yan. Nakakatawa dahil may bitbit kami. Bag. Tapos paglabas namin, pag-check namin sa bag, walang laman. Dito mo. Kataranta, no? Sobrang taranta. So ngayon, ikay nakabili na ng sariling Yes. bahay. Oo. Akin na po yung tinutuluyan ko ngayon. And then, Ang sarap ng pakiramdam. sobrang sarap po. Tapos, Pinagtrabahuan, no? ang gaan sa pakiramdam, sobrang sarap. At the same time, hindi lang isa yung nakuha ko. Meron pang ibang properties ako. Kasi Sabihin mo na. I'm into... ayoko nakakahiya. No, this is an inspiring story. Can you imagine mula sa... Pare-pareho tayo eh. Mula sa wala tayong matuluyan. Yes. Di ba? Nasunog pa ang inuupahan. Ngayon meron ka ng sarili. And then you also bought other units, di ba? Yes. Oo. And bukod pa doon, yung pangalawang pangarap ko is, syempre, gusto ko, may sarili ako, pero may sarili din yung parents ko. Ganda. Ayan. Meron akong na-acquire na property sa Zambales. And supposedly, akin lang dapat yon. Pero naisip ko na, since meron ako sa Metro Manila, ba't hindi ko nalang bigyan sila mama at papa ng sarili nila, ng iba? Para at least, since sanay naman na ako mamuhay, tumira mag-isa, okay na ako dito sa Metro Manila, sila nasa probinsya. At least, they're living their lives. Yes. Pero ang tanong, sino ang kasama mo dito sa Maynila? Wala issue, wala lagon. Hindi, I've been living alone, pero I have a partner. Ano ba yan? Bahagi yan ng ating kwento. Yes, oo. Tapos, Tito Boy, pero kasi, since sanay na... Are you public about this relationship? Gusto ko po sana as much as possible, Hindi. wag private sana. Dahil? Kasi, ang dami ko kasi nakikita ng mga relationships online na pinapakita nila online na ang saya-saya. Sobrang, parang pangarap mo din ganun yung relationship mo. Tapos eventually, naghiwalay. Igalang natin yon. Yes, tapos Oh. tapos pinagchichismisan, ayoko ng ganun. Hindi ba tinatanong ka ng partner mo na hindi ka ba proud sa akin kaya hindi mo ako ipinapakita? I am very grateful, thankful na I have a partner na very open-minded. Very understanding, tsaka alam niya kung ano yung mundo ko. Ganda. Ganon. Sobrang blessed ako to have him. Him! Tuloy! Akala kasi nila, lalaki. Kung dami nagtatanong sa akin online, Tito Boy, na, bading ka ba talaga? O baka naman arte-arte mo lang yan. Pero meron pa akong boyfriend. 9 years na kami. I'm very proud. Pero ano lang yun, soft launch lang ngayon. Saka na ang hard launch. Ganon. Dalawa na ang natupad. Ano pa ang pangatlong natupad? Pangarap ko po talaga, Tito Boy, na mag-travel around the world. Hindi kasi ako mahilig sa mga material na bagay. Mas gusto ko yung mga kinikita ko online or anywhere. Gusto ko yung mga kinikita ko napupunta sa travel. And so far, ang dami ko ng mga bansa na pangarap ko na gusto ko mapuntahan and napuntahan. Isa-isahin nga natin. Hala! Ano yung naalala mo? Anong yung natutunan? Ano ang yung nadiskubre? Isa sa mga favorite kong lugar ay bansa na napuntahan ko sa Europe, specifically sa Rome. I studied architecture, Tito Boy. Oh. And I'm really into arts. Nung first time kong makapunta ng Rome, sabi ko,
Hala, ang ganda po ng mga architecture nyo, ang ganda po ng mga buildings nyo, and yung mga kwento, napakaganda. Ang pinaka-favorite ko yung Coloseo. Ganda. Sobrang ganda. So, mas na-appreciate ko siya sa... Hindi, maganda yung mga ibang bansa. Maganda din naman ng mga countries sa Asia. Pero, katulad ng tanong niyo po, ang pinaka-favorite ko po talaga is sa Rome because of the history architecture. Maliban, let's name another country. Aside from Rome, ano pang paborito? Japan. Yung kultura ng mga tao, napaka well-mannered nila, napakabait, napakamagalang. Meron one time na experience namin, nawawala kami, Tito Boy. As in, may hinahanap kaming store, hindi namin masundan sa maps. As in, naliligaw na kami. Tapos, in-approach namin yung isa sa mga lokal doon, dalawang Hapon. Tapos, nung alam na nila kung saan yung pupuntahan, hinatid po kami, 5 minutes walk, sinatid kami. As in, mula kung saan kami galing, papunta doon sa store na pinuntahan namin. Ganon sila kabait. So, tatlo na yon, mga pangarap na natupad Ang ni dami. Christian. Tatlo na yon. Pang-apat. Pang-apat, isa po sa mga pangarap ko na natupad, yung mapanood ako sa TV, which is yung My Guardian Alien sa GMA. And ito pa, malala, Tito Boy. Siyempre, kasama ko pa yung Queen, Miss Marian Rivera. Lang naman, di ba? Oo. Sino ka dyan? Buka ng pangarap ko talaga na natutupad na yun, diba, Tito Boy? And nagpapasalamat ako ng bongga sa GMA dahil binigyan nila ako ng opportunity na gano'n. And very challenging yung role ko kasi straight yung role ko dito, Tito Boy. As an openly gay person, medyo struggling sa umpisa, pero at least naitawid. And at the same time, natutuwa ako sa GMA dahil katulad ng sinabi ko sa press ko namin na ang hirap man sa atin sa community na makamit yung gender equality. Pero I am very happy and proud sa GMA because they practice gender equality and gender equity. Na regardless of your sexuality, binigay pa rin nila sa akin yung role na straight. Kahit hindi naman ako straight, pero they believe in my talent. Sana. Thank you. Thank you for saying that. Pang-lima. Ito walang halong kaplastikan po ito. Ma-interview na ng nag-iisang Tito Boy Abunda, diba? Yun po, isa yun sa mga biggest dream na natupad ko po talaga. Period. Yun. Maraming salamat. Pag nangangarap ka ba, Christian, iniisip mo, idinadasal mo, isinusulat mo, paano ka mangarap? Ako, Tito Boy, ang utak ko po kasi talaga ay malikot. Pag may mga gusto akong bagay, nagde-daydream muna ako. Iniisip ko lagi yung mga bagay na gusto kong gawin and lagi ko siyang binamanifest na sana magkatotoo. And meron talaga, Tito Boy, na iniisip ko lang, pinapangarap, nasa utak ko lang, pero nangyayari, nagkakatotoo. And sobrang thank you, Lord, talaga dahil tinutupad niya kung ano man yung pangarap ko. Punta naman tayo sa mga pangarap na hindi pa natutupad. Number 1, pangarap ko pong manalo sa loto. Yun po talaga. Isama mo ako dyan. Kasi, Tito Boy, nakakalula in fairness yung mga digits, yung mga figures na pag lumalabas, 75 million, 100 million. Parang ilang years ko itong kikitain, kailangan ko kitain, pero pag nanalo ka ng loto, one time, big time, panalo, kuha mo na agad. Ganun. Alam mo, sabihin mo raw para magkatotoo. Yun, Tito Boy, sobrang, lagi ko iniisip tuwing nakakita ko na pag may mga raffle draw, parang dinodraw na yung mga numbers, sana manalo ako. Ang problema, hindi ako tumataya. Never akong tumaya. Pareho tayo. Pangalawang pangarap na hindi pa natutupad. Di ba mukhang pera? Lagi ko din iniisip, Tito Boy, di ba? Sabi mo nga, pag lagi mo iniisip, baka magkatotoo, manifest. Magkaroon ako sugar daddy. Totoo yun. Pero seriously, Tito Boy, talagang iniisip ko din yun minsan na what if, na ganun meron akong ganung sitwasyon, or nasa ganung sitwasyon nagkaroon ako, siguro ang gaan ng buhay, hindi ako nagtatrabaho. Anong gagawin mo pag nagkaroon ka? Iiwanan mo si partner? Oo, pero tapos, ko na lang siya, bigyan ko na siya ng pera. Susuportahan. Supportan ko na siya. May plano na. Pensyonado pa din siya. Pangatlo. Isa sa mga gusto ko talaga magkaroon ng beach resort.
Sobrang malapit ako sa dagat. Parang bata pa lang ako, Tito Boy, dagat na ako, pinakanak ako sa dagat. Nag-aano kami, nangingisda kami. Ang tawag sa pangingisda namin is sinsuro. Salita namin yon, sambal. Sinsuro ang tawag namin doon. Yung hinihila mo yung lambat from dagat ng marami kayo. Tawag doon. Basta sinsuro ang tawag sa. Hindi ko alam yung pinaka-Tagalog doon. Comment down below kung ano man yun. Gusto ko, pag may beach resort ako, nakakita ako ng ganun. Kasi it reminds me of my childhood. And, Again, you're going back to your story. Yes. Kung magkakaroon ka ng resort, anong pangalan? Mangarap na tayo. The Corals. Yes. O, tatlo na yan. Pang-apat na pangarap na hindi pa natutupad. Pang-apat, maano tayo, medyo serious naman tayo, Tito Boy. Ang hirap na na nakikita na nagsasuffer yung family mo sa sakit, ganyan-ganyan. Tapos, at the same time, nagsasuffer ka din dahil as a breadwinner, diba? Sa dinami-dami ng pwede natin mapanalunan, bread pa talaga, breadwinner. Pero, yun nga, so, I support my family, hindi lang sa pangangailangan nila, pati sa kalusugan. Oh. And, fortunately, and nakakatuwa dahil nakaka-survive ang mama ko sa dialysis. Tuloy-tuloy ang pagdadialysis niya. Ang dami niyang sakit, kidney, diabetic, high blood. Parang kinuha mo naman lahat, ma. Parang gusto mo lahat ng sakit sa'yo, di ba? Pero yun, si mama, gusto ko lang, ang pangarap ko lang talaga is, gumaling siya. Kasi hala, nag-iiyak ako. Tito Boy, hindi to kasama. Hindi, ang dami naming napagdaanan together. Bata pa lang ako, kasama ko na siya sa lahat ng pangarap. Naalala ko dati, sobrang struggling siya. Struggling kami. Tapos, nahirapan kami financially. Tapos, wala kami makain. Tapos, one time, sabi ko sa kanya, ma, gutom na ako. Bata pa ako nung Tito Boy Elementary. Tapos, may kanin kami na luto, pero wala kaming ulam. Tapos, tumingin siya sa labas, nakita niya yung puno ng Indian mango. Kumuha siya. Nagbalat siya. Tapos, Indian mango to, ito po yung maliit. Tapos, hiniwa-hiwa niya, tapos naglagay siya ng toyo, tapos yun yung sausawan ko, yun yung inulam ko. Yun yung pinaulam niya sa akin. Ang dami namin napagdaanan kasi bata pa lang ako, sa kanya ako natuto na maghanap buhay. Actually, may tinda-tindahan siya, palamigan, bentahan ng sigarilyo, tsaka ng candy, tapos yun yung typical na makikita mo sa mga fiesta sa probinsya, yung nasa gilid bago ka pumasok ng plaza. So, yan ang target, yun yung lagi yung inaano namin, target namin, yun yung ginagawa namin tuwing may fiesta. Tapos, so, even nung nag-college na ako, very happy ako dahil nung nag-aaral na ako ng college, hindi pa rin siya tumigil hanap buhay. Nagtitinda siya ng lobo sa ibang probinsya, ibang bansa. Ano ba yun? Sosyal. Pero yun nga, nagtitinda siya ng mga lobo. Tapos, minsan tumatawag siya sa akin. Sabi sa akin, Nak, dito kami sa Bicol. Doon siya nagtitinda ng lobo. So, ako, ang pinakapangarap ko talaga sa kanya is, just nabigay ko naman na magkaroon siya ng magandang buhay, guminhawa siya. Pero ang pangarap ko naman sa kanya ngayon is gumaling siya, magkaroon siya ng magandang kalusugan para yung mga ibang mabibigay ko, ma-offer ko sa kanya is ma-experience pa. In return sa mga nagawa niya sa akin. You're blessed and you will be blessed. Huling pangarap na hindi pa natutupad. Pangarap ko po na magkaroon or mapasama sa isang international movie or Netflix original, baka naman. Alam mo po yun, kasi hindi ko kiniklaim na napakagaling kong artista or content creator, whatsoever. Yun yung gusto kong
mangyari naman sa career ko dito sa social media. Parang medyo i-level up ko naman ng konti. Meron naman tayo, kahit pa hindi lang tayo kilala local, dito sa Philippines, but international. Kung mangarap naman tayo, syempre itotodo ko na yun na yun. Ako sinasabi ko parati, say it and it happens. Yes. Diba? Huling katanungan. Nasa entrance ka ng langit, naroon ng Diyos. Sabi niya, my son, my child, Christian, ano ang pinakamabuting bagay na ginawa mo para sa akin? Anong sasabihin mo sa Kanya? Naniniwala ako na naging mabuti akong tao doon, kasi nasa entrance mo na ako, di ba? Doon sa baba, sa lupa, kung saan mo ako nilagak. And naniniwala ako na marami akong magandang bagay na ginawa, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ibang tao, especially sa aking pamilya. Sana papasukin mo ako po, Lord. Sasabihin niya, come in. Ito na may biro lamang. Kung may isasama ka sa langit, sin? Sama sa langit. Parents. Especially parents. Okay. Para at least, siguro, it will be our fresh start na lang. Ay, kalimutan yung, kasi hiwalay na po si Mama at Papa. Gusto ko magsimula kami doon na buo kami, na walang problema. Halimbawa lamang sa Ang dami mo namang pahalimbawa! Halimbawa lamang sa impyerno tayo napunta. Sino ang isasama mo sa impyerno? Yung mga basher. Maraming salamat, Christian. Oh my God, thank you, Tita Boy. Nag-enjoy ako. Ano ba yan? Nakakahiya. Thank you. Thank you so much very po. Maraming Thank you, Tita salamat. Boy. Thank you. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. This interview was brought to you by Kitchen Magic Spaghetti Sauce. Ang spaghetti sauce para sa bayan. Sus, sarap!